Para sa livestock component, ang mga technology interventions ng proyekto ay breeding, improved housing, strategic worm control, stall feeding, and waste management. Unang-una po, upgrading. Yung pag-introduce natin ng mataas na lahi ng kambing na yung sa breeder back para ma-improve po yung native nilang kambing. Nakita kasi natin dito during the PRA na yung kambing nila ay puro native. So, in-improve namin, nag-introduce kami ng yung may mataas na bloodline ng bulog. So, yun yung ginamit natin. Hindi siya full blood, kundi may lahi lang. F2 o F3, ganun po. Sa housing naman po, bali, ang mga farmer kasi natin dito before, yung sipar, parang dyan lang sa may tabi ng bahay. So, nakita natin yung mga na ang paggawa po ng bahay ng kambing ay dapat may elevated siya para naman po hindi maamoy ng kambing yung kanyang mga dumi. Kasi yung mataas po kasi amoy niya, yun yung nagkukos ng pneumonia sa kambing. Siyempre, ang benefit po kasi ng bahay, siyempre shelter din nila against yung sa rain, sa init, matinding init, hamog, ganun po. So, yun yung benefit po na ibinigay po ng housing. Meron po tayo yung pag-develop po ng forage and pasture, ganun. Kaya nga may mga napier tayo dyan sa may mga pilapil na pinagtatamnan po ng mga farmers natin. Tapos yung mga corn bran o rice bran, di ba, pinapamilyan, yun yung ginagawang concentrates din para pakain ng mga kambing during rainy season. Yun yung ibinibigay doon. Yung mga concentrates, mga darak din, nilalagay doon sa kainan ng kambing. Tapos yung sa salt naman, yung isang source po ng mineral ng kambing. So, panlasa din nila, pampagana. Tinuro din namin sa kanila na yung kasing tether ng kambing, dapat late siya. Kasi po, pag umagang-umaga, yung golden snails na nandun yung liver fluke, di ba siya yung host ng liver fluke, yung egg ng liver fluke, nandun sa golden snail. Ngayon, yung golden snail na yun, present sila pag maagang-maaga. Nasa tip sila ng dahon. Ngayon, kung maaga mong isusuga yung kambing, makakain niya yung snail na nasa damo, ayun na yung source ng yung itlog ng liver fluke, mai-intake na. Ngayon, kung i-late mo siya hanggang 10 o'clock, syempre mainit na, bababa kasi yung golden snail, no? Bababa siya. Pag pupunta na yung kambing, wala na yung golden snail na sa baba niya. Alam natin yung kambing, grazing lang siya. Sa mga tip lang ng damo sila kumakain. Yung sa rotational grazing naman yan, mayroon yung sa compound ng isang farmer doon sa kanyang kambingan, yan, dinidivide yan, nilalagyan ng bakod, divide into 4, ganon, para yung sa isang quarter niya, doon isusuga yung mga kambing. Tapos, pag naubos na yung part na yon, ilalagay doon sa kabila ulit. Tapos, yung una na pinuntahan, didiligan para magraraton yung damo ulit. So, magro-rotate na ganyan. So, pag matapos na yung 4 na division, babalik na naman sa isa. At saka po ang kagandahan yun, yung mga tae nila dun sa una, kung may liver fluke naman, hindi nila mai-intake kasi bilad na yan sa nakalayo na sila. Sa waste management naman ng goat, yung goat manure niya, yun yung ginagamit na kino-compost din. Minsan dinidirekta doon, pero talagang pinapractice namin i-compose para as organic. Nung pagdating nitong sipar dito sa amin, ang daming nabago hinggil sa aming pagsasaka, sa pamamaraan at saka lalong-lalo na sa kita o sa ani. Nadagdagan na yung kaalaman namin at nakatulong sa pagpapaunlad ng mga harvest namin. 15 to 30% ang itinaas ng ani namin. Minsan nga umaabot hanggang 40. Ay malaking tulong
sa aming magsasaka. Kasi tumaba na yung mga land namin at siyempre ang fertilizer na inorganic na ginagamit namin na sobrang mahal kung minsan ay nakokontrol na namin. Gawa ng sa halip na ibili namin ng mahal na pataba, ay ibibili na lang namin ng mga gamit namin sa bukid. At saka napapabuti namin yung kalagayan ng pamilya namin, lalong-lalo yung mga anak namin. Yung second crop ng corn very important to the farmer because yung harvest ng second crop ng corn tamang-tama sa pag-enroll ng mga bata. Mas malaki ang kita. Dahil sa unang-una, imbis na bakante na yung lupa sa pangatlong cropping, nagagawa pa namin magtanim. Sa katunayan, nakabili ako ng mga tricycle, motor, at saka isang chainsaw, at saka baka. At saka nakpaayos ko rin konti yung konting bahay kubo namin. Kabili tayo ng electric bike lang naman eh. At saka nakapag ano tayo ng mumurahing kotse, yung Honda City ba? Na kanyan, kaya lang hulugan. Mga farm equipments, kagaya ng mga kuliglig, yung electric pump. Isa pa na gusto kong isiwalat ay nakakatulong kami sa kapwa-tao, kapwa naming mga magsasaka na naging traditional lang ang alam nila. At sila na rin ay naengganyo namin na mapalago yung kita nila. Nung una yung doon sa sipar natin, ang area natin is 10 hectares. So mga 5 hectares, tig 5 hectares sa buong ay sa isang barangay, 5 din doon sa pangalawang barangay. Pero to date po, tumaas na po siya hanggang 18 hectares na po tayo ngayon. 6 na barangay din ang nag-adapt ng yung second crop corn. Doon sa upgrading na lang natin sa kambing, yun yung pinakamarami nating adapters, mga 78 po yung nag-adapt. At marami pa pong hindi na-document. Santo Domingo, bali parang among our SIPAR project na in-establish po, ito po yung pinakamaganda po. Kasi di po ba yung ating practice o alam ng mga farmers yung dole out mentality. Ngayon po nakita ko natin dito na hindi sila ganun. So ibig sabihin po yung repayment nila 100%. Ito po yung isang factors po ng sustainability ng project. Kasi po yung pera na yun, di ba iiwan na natin sa co-op, magre-revolve na yun. Gagamitin nila hanggang sa sino man yung magiging beneficiaries nila. Basta lahat ng constituent na ng barangay magagamit na yun. So yun yung pong kagandahan. At yung LGU po kasi very supportive po. Aside from that project, we have also the culture of vermiworm, the production of vermicast. So, with the utilization of the corn stalk plus the rice straw at saka yung mga tae ng mga kambing at saka baka, ito ay ginawang pagpakain doon sa mga vermiworm. So, the Barangay Burubor and Barangay Lusok ngayon nagbebenta na ng vermicast
vermiworm to the farmers not only in the municipality of Santo Domingo but some municipality of Ilocos. Sana po ma-replicate po sa ibang munisipyo naman po para lahat-lahat po ay ma-benefit din itong CPAR, ma-discover din kung ano yung kagandahan po ng CPAR na proyekto. Maganda itong programa ng BAR at saka DA at saka LGU. Pag ito ay na-adapt ng mga different municipalities or different region, ito ay uunlad ng mga magsasaka, hindi lang yung mga magsasaka, pero lahat ng mga nasa barangay na nagbe-venture doon sa agriculture kasi maraming may bibigay na pakinabang. Hindi lang sa mga farmer kundi pati yung mga anak ng mga magsasaka.